Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ako nga pala si Zaldi, isa ninyong subscriber mula dito sa Payatas, Quezon City. Sa totoo lang ay hindi naman talaga ako mapili sa trabaho. Basta legal at may sahod ay papasukin ko yan. Kaya nung binalita sa akin na kailangan ko ng mga extra na construction helper sa isang malaking high school sa probinsya namin, ay hindi na ako nag-atubili pa. G agad, ika nga nila. Construction helper lang ako, Papa Dudut, pero ang sabi sa amin ay malaking project ito. Dahil hindi lang basta pintura o palitada ang gagawin. Ang target ay gibain ng lumang istruktura para palitan ang isang modernong kantin at ayusin ang school clinic na ilang dekada na ring hindi nagagalaw. Excited ako noon kasi ang balita ay aabutin kami ng ilang buwan. Ibig sabihin ay tuloy-tuloy ang kitaan. Kasama ko sa proyektong ito ang matalik kong kaibigan na si Joko. Si Joko ay kabaliktaran ko yan pagdating sa kumpiyansa. Kung ako ay medyo mapag-obserba sa paligid, si Joko naman ay yung tipong bahala na si Batman. Masayahing tao, malakas tumawad, parang lagi may dalang baon na joke sa bulsa. Lunes ng umaga nang una kaming tumapak sa loob ng eskwelahan. Malawak ang school, maraming puno ng nara at akasya na nagbibigay ng lihim o lilim sa mga estudyante. Pagdating namin sa site ay bumungad sa amin ang tambak ng mga materyales. May mga sako-sakong semento, gabundok na buhangin at mga kalawanging yero na tinanggal mula sa lumang bubong. Ang trabaho namin ni Joko sa unang araw ay ang maghakot. Zaldi pre, tingnan mo to. Sabi ni Joko habang kinakamot ang ulo niya, habang nakatingin sa tumpok na mga hollow blocks. Parang mababali ang likod natin dito ah. Pero ayos lang, tingnan mo naman yung view natin. Puro mga high school students na nagtatakbuhan, nakakawala ng pagod. Tumawa lamang ako habang sinusuot ang kupas kong gloves. Nagsimula na kaming magbuhat. Habang nagtatrabaho ay ramdam ko ang init ng sikat ng araw na tumatagos sa suot kong manipis na t-shirt. Ang amoy ng basang semento at alikabok ng lupang hinuhukay ang nagsisilbing pabango namin sa buong araw. Maayos ang takbo ng unang linggo, yung mga teacher doon ay mababait naman. Minsan ay binibigyan pa kami ng malamig na tubig o kaya ay mga sobrang tinapay mula sa pansamantalang kantin. Sabi ko nga kay Joko ay parang jackpot na kami dito. Malapit lang kami sa clinic na ginagawa at sa likod ng building na yon ay nandun yung pansamantalang barracks namin. Isang bakanting classroom na punong-puno ng mga lumang armchair na nakasalansan sa gilid. Pre, ang sarap dito kapag hapon. Sabi ni Joko isang beses habang nakaupo kami sa tambak na buhangin para magmerienda. Tahimik, presko ang hangin at parang nakakatamad tuloy umuwi. Pero Papa Dudut, habang tumatagal ang pananatili namin, napapansin ko ang isang bagay. Yung school clinic na inaayos namin ay parang laging malamig ang loob, kahit tirik na tirik ang araw sa labas. At yung mga lumang gamit doon na tinatapon namin, mga lumang kama ng pasyente na may mga kalawang na, mga boteng walang laman at mga lumang kortina ay parang may ibang aura. Pero syempre sinantabi ko lamang yon. Construction site ito at normal lang na medyo nakakatakot ang itsura ng mga gibang pader. Hanggang sa dumating ang unang Sabado ng kontrata namin.
Halos lahat ng mga kasamahan namin, foreman at iba pang mga helper ay nag-pack up na. Uwi na sila sa kanilang pamilya sa ibang bayan pero dahil kailangang may maiwan para maggwardya sa mga materyales lalo na yung mga bagong dating na mga sako ng semento na madaling manakaw, kaming dalawa ni Joko ang nagpresentang maiwan. Dagdag na sahod din kasi yung stay-in allowance. Zaldi, ayos to. Tayong tatlo lang ang caretaker ang maiiwan, sabi ni Joko habang naglalatag ng karton sa sahig ng classroom na tutulugan namin. Solo natin ang buong eskwelahan, pwede tayong mag-sound trip ng malakas. Wala kaming kalam-alam na yung katahimikan na inaasahan namin ay kabaligtaran ng mangyayari. Habang lumulubog ang araw noong Sabadong yon, doon ko unang naramdaman na parang may nakatingin sa amin mula sa itaas na palapag ng gusali. Isang tingin na hindi galing sa isang guro o estudyante, kundi sa isang bagay na matagal nang nananahan doon bago pa man kami dumating para buwagin ang mga pader. Sumapit ng 8:00 ng gabi. Ang dilim sa paligid ng eskwelahan dahil hindi naman lahat ng poste ng ilaw ay gumagana. Yung mga puno ng naras sa paligid ay parang mga higanting anino na nakabantay sa amin. Kaming dalawa lang ni Joko ang naiwan sa site at ang tanging kasama namin ay ang gwardya o caretaker ng school na si Tatang Natoy. Si Tatang Natoy, matagal na raw siyang naninilbihan dito at bata pa lamang daw siya dito na siya naglalagi. Kaya naman kabisado na niya ang bawat sulok, bawat kalansing at bawat amoy ng mga lumang building. Naglabas si Joko ng isang boteng alak at ilang pirasong chicherya. Naglatag kami sa labas mismo ng classroom na pansamantala naming barracks, malapit sa ginagawa naming kantin. Tatang, shot muna tayo, ay ni Joko habang nagsasalin sa isang plastic na baso. Para naman lumuwag ang pakiramdam. Ang tahimik kasi rito parang nakakabingi. Tumawa ng mahina si Tatang Natoy, pero yung tawa niya ay parang may halong babala. Tinanggap niya ang baso at inisang lagok sabay puna sa bibig gamit ang likod ng kanyang palad. Sige iho, pero hinay-hinay lang kayo sa ingay. Sa ganitong oras ay hindi lang tayo ang gising dito sa eskwelahan. Nagkatinginan kami ni Joko. Akala ko ay nagbibiro si Joko pero tumahimik siya nang mapansin niyang seryoso ang mukha ni Tatang Natoy habang nakatingin sa third floor ng katapat naming main building. Alam nyo, panimula ni Tatang habang nilalaro ang baso sa kamay niya. Marami nagtataka kung bakit ang tagal bago naisipang ipagawa itong kantin at klinik nyo. Ang totoo niyan ay maraming kontraktor ang umaayaw. May nagpaparamdam kasi talaga dito. Minsan kapag nag-iikot ako sa gabi para mag-check ng mga lock ay may nakikita akong babaeng nakaputi doon sa third floor. Nakatayo lang siya sa may veranda at nakatingin sa baba sa mismong pwesto kung nasaan tayo ngayon. Ramdam ko ang pagtaas ng balahibo ko sa braso, Papa Dudut. Uminom din ako ng kaunti para lamang mabawasan ang kaba. Baka naman po estudyante lang na naiwan o nag-overtime, Tatang. Tanong ko kahit alam kong imposible dahil Sabado ng gabi na. Umiling ang matanda. Iho, 12:00 ng gabi kasi. Doon ko siya lagi nakikita. At kapag tinititigan mo ay bigla na lamang siyang mawawala na parang usok. Tapos kapag bumababa na ako para maglinis sa mga hallway, doon ko maririnig sa mga hallway ang mga upuan sa loob ng room. Yung tunog ng kahoy na kinakaladkad sa sahig. Kahit alam kong nakakadena at padlock ang mga pintuan. Baka mga pusa lang yon, Tatang, singit ni Joko. Pilit pa rin pinapagaan ang usapan. Alam niyo naman ang mga pusa dito sa school, malalaki at malilikot. Tumingin si Tatang Natoy ng diretso sa mga mata ni Joko. Iho, ang pusa. Hindi kayang iurong ang lahat ng upuan sa loob ng isang silid ng sabay-sabay. At ang pusa hindi marunong tumawa na parang bata sa loob ng CR na mga babae. Tumahimik kaming lahat, Papa Dudut. Ang tanging naririnig na lang namin ay ang huni ng mga kuliglig at ang malayo na tilaok ng mga manok ni Tatang na nasa likod lang ng kantin. Habang nagkikwento siya ay parang mas lalong dumidilim ang paligid. Nararamdaman ko ang bigat ng hangin.
Yung parang may nakatitig sa amin mula sa mga madidilim na bintana ng mga classroom sa itaas. Payo ko lang sa inyo, Zaldi, Joko, sabi ni Tatang bago siya muling uminom. Huwag kayong masyadong maglilikot o mag-iingay kapag malalim na ang gabi. At kung may marinig man kayong tumatawag sa pangalan ninyo ay huwag kayong lilingon. Maraming ligaw dito na naghahanap lang ng mapagtitripan. Dahil sa antok ko at sa bigat ng mga kwento ni Tatang, hindi ko na hinintay na maubos ang bote. Sige Tatang, Joko, mauna na ako sa loob ah. Parang binabatak ng talukap ng mata ko, ang sabi ko pa. Pumasok ako sa room namin pero habang naglalakad ako sa hallway ay parang bawat yabag ko ay may sumasabay. Paghiga ko sa folding bed ay hindi ko kaagad na ipikit ang mga mata ko. Nakatingin lang ako sa kisame. Iniisip kong totoo ba ang mga sinasabi ni Tatang o sadyang nananakot lamang siya dahil bago kami sa lugar na yon. Pero habang papikit na ako, doon ko narinig ang isang mahinang tunog mula sa labas. Hindi yung tawa ng tao, kundi yung tunog ng radyo na biglang nagiba ang tono. Parang may nagpipihit ng istasyon kahit na walang humahawak dito. Pinilit ko na lamang ibaling ang ulo ko sa kabilang side at ipikit ang mga mata ko. Umaasang bukas ng umaga ay tatawanan ko na lamang ang lahat ng ito bilang isang simpleng kwentong barbero. Samantala, hindi ko alam kung gaano katagal ako nakatulog. Basta ang huling naaalala ko ay boses pa nila Joko at Tatang Natoy ang naririnig ko sa labas habang nagtatawanan sila sa harapan ng alak. Pero nagulat na lamang ako nang may naramdaman akong kamay na yumuyugyog sa balikat ko. Zaldi? Zaldi, gising na iho. Pagdilat ko mukha ni Tatang Natoy ang bumungad sa akin. Medyo madilim na sa loob ng room dahil patay na ang ilaw. Ang tanging liwanag na lamang ay galing sa poste sa labas ng tumatagos sa bintana. Namoy ko ang alak sa hininga ni Tatang pero hindi siya yung lasing na nawawala sa sarili. Parang mas nagmamadali siya. O Tatang, bakit po? Tanong ko habang kinukuskus ang mga mata ko. Si Joko bagsak na doon sa labas. Lasing na ang kasama mo. Puntahan mo na doon at buhatin mo na papasok dito sa loob kung kaya mo. Uuwi na ako sa amin at baka hinahanap na ako ng asawa ko, sabi ni Tatang habang nag-aayos ng jacket niya. Tumayo ako kahit medyo mabigat pa ang pakiramdam ko. Paglabas ko ng pintuan ay sinalubong ako ng malamig na hangin. Nakita ko nga si Joko nakasandal siya sa isang lumang armchair na gawa sa kahoy at bakal. Ang ulo niya ay nakalaylay sa balikat. Nakabuka ang bibig at humihilik ng malakas. Yung bote ng alak sa lamesa ay halos paubos na. Sige Tatang, salamat po, ako nang bahala dito, ang sabi ko. Naglakad na si Tatang palabas, papadudot. Bitbit ang flashlight niya. Dahil nagising na ako at medyo presko ang hangin sa labas ay biglang nawala ang antok ko. Inisip ko na magpapalipas muna ako ng kaunting oras bago ko gisingin si Joko para pumasok na sa barracks. Umupo ako sa isang upuan na katabi lang ni Joko. Inabot ko yung lumang radio namin na di baterya. Pinapahina ko lamang ang volume para may kaunting background music habang nakatingin ako sa madilim na paligid na ginagawa naming kantin. Yung aninong nabubuo ng mga sako ng semento at mga bakal na nakatambak ay parang mga ribultong nakabantay. Maya-maya lamang ay narinig ko yung mga manok ni Tatang Natoy. Doon niya kasi pansamantalang nilagay ang mga alaga niya sa likod ng eskwelahan, malapit sa bahay kung saan kami nagtatrabaho. Nung una ay mahina lamang ang tilaok, pero maya-maya pa ay naging sunod-sunod na. Hindi lang sila basta tumitilaok. Narinig ko rin yung mga kaluskos ng mga pakpak nila na parang nagliliparan sa loob ng kulungan. May mga tunog din na parang nasasaktan sila o natatakot. Anong meron dun? Bulong ko sa sarili ko. Iniisip kong baka may alahas na
May nagnanakaw na ng mga manok ni tatang o kung ano paman. Tumayo ako at sumilip sa bintana ng silid na malapit sa likuran. Halos idikit ko na nga ang mukha ko sa salamin para makita sa dilim kung ano bang nangyayari, pero wala akong nakitang kahit na ano. Ni pusa ni tao ay wala, pero mga manok ay hindi pa rin tumitigil. Halos mapilay na yata sila sa kakatalon sa loob ng kulungan. Bumalik ako sa upuan ko at sumandal muli. Guni-guni lang siguro yun, sabi ko habang humihinga ng malalim. Sinubukan kong ipikit ang mga mata ko para umidlip muli sa upuan. Pero hindi pa tumatagal ng 1 minuto ay isang napakalakas na hapas ang narinig ko. Ramdam ko ang hangin at ang vibration sa likod ko. Para bang may bumuhat ng isang malaking tabla o armchair at hinahampas ito ng buong puwersa sa upuan na nasa likuran ko mismo. Sa sobrang lakas ay parang nayanig ang sahig sa kinakatayuan ko. Napabalikwas ako sa gulat. Agad akong napatingin kay Joko, pero ang loko ay hindi man lang gumagalaw. Tuloy pa rin ang hilik niya na parang walang nangyari. Tumingin ako sa paligid at hinahanap ko kung may bumagsak bang yero o kahoy. Pero lahat ng gamit namin sa construction ay maayos na nakasalansan. Sino yan? Huwag kayong mang-trip. Sigaw ko, pero ang tanging sagot sa akin ay ang malamig na katahimikan ng gabi at ang nakakabinging static ng radyo. Doon na ako nagsimulang kabahan, Papa Dudut. Pinilit ko nang gisingin si Joko. Joko, pre, gising. Tara na sa loob. Niyuyug-yug ko na siya, pero parang sako ng simento ang bigat niya. Habang ginigising ko siya ay doon na nangyari ang hindi ko makakalimutan, Papa Dudut. Nakayuko ako ng kaunti para buhatin si Joko nang biglang maramdaman ko ang isang kamay. Malamig, madilim at hinawakan ko ang kaliwang patilya ko at biglang hinila pa itaas. Napadaing ako sa sakit. Aray! Bago pa ako makareact, may humila na naman sa kanang patilya ko at sa pagkakataong ito ay mas malakas. Sa sobrang lakas ng hilay halos may angat ang buong ulo ko mula sa pagkakayo ko. Pakiramdam ko ay mabubunot ang buhok ko. Walang tao sa harapan ko, walang tao sa gilid, pero ramdam na ramdam ko ang mga daliri na humahatak sa akin. Joko, buwisit ka, gising na. Sa sobrang takot ko ay nasampal ko na yata si Joko para lamang magising. Nalimpungatan siya ng kaunti. Ano ba, Zaldi, bakit ba? Sabi niya habang pinupunasan ang laway sa bibig. Tara na sa loob, ngayon na. Hindi ko na hinintay na makatayo siya ng maayos. Hinila ko ang braso niya at pilit siyang itinayo. Pumasok kami sa room na tinutulugan namin at mabilis kong sinarado ang pintuan sabay lock ng padlock. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinitingnan ko ang sarili ko sa maliit na salamin sa loob. Pulang-pulang magkabilang patilya ko. Parang may bumuhat talaga sa akin. Anong problema mo, pre? Tanong ni Joko na medyo gising na dahil sa pagkakahila ko sa kanya. Manahimik ka muna, Joko. Huwag ka munang magsalita. Sagot ko habang nakikinig sa mga tunog sa labas ng pintuan. Papadudot nang maipasok ko si Joko sa loob ng room at malakang pintuan. Akala ko ay makakahinga na ako ng maluwag. Inihiga ko siya sa folding bed niya at mabilis din akong humiga sa akin. Pero alam mo yung pakiramdam na kahit nakapikit ka, dilat na dilat ang diwa mo. Yung bawat maliit na tunog sa paligid, Papa Dudut, ay para bang may nagbabadya. Narinig ko yung radyo na iniwan ko sa labas. Sa may armchair kung saan kami nakapwesto kanina. Kanina lang ay maayos ang signal noon. Pero biglang naging static na lamang. Yung tunog na parang walang istasyon at imposibleng mangyari yon dahil malakas ang reception sa area na ito. Parang may kung anong enerhiya ang umaharang sa signal, Papa Dudut. Sa puntong yun ay mas lalong bumigat ang dibdib ko. Nagtalakbong ako ng kumot hanggang ulo. Kahit na ang init-init sa loob ng room ay sumiksik ako kay Joko na parang bata. Si Joko naman dahil sa kalasingan ayon, nakatulog na ulit kaagad parang walang pakialam sa mundo. Napatahimik
or napakatahimik ng paligid ng ilang minuto. Yung katahimikang nakakakilabot. Yung parang may nagmamasid sa iyo sa dilim at inihintay ka lamang na gumalaw. Bigla akong may narinig na mahinang kaluskos mula sa dingding. Ang barracks namin ay isang lumang classroom at ang dingding na naghihiwalay sa amin at sa ginagawang kantina yari lamang sa lumang kahoy o plywood na medyo makapal. Nilabutan ako ng bahagya. Grabe ang nararamdaman kong takot. Sumilip ako gamit ang isang mata sa kumot. Doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Ang dingding na kahoy gumagalaw pero hindi lang basta hangin. Kitang-kita ko kung paanong lumundo ang mga tabla papasok sa room namin para bang may isang dambuhalang tao sa kabilang side na tinutulak ang dingding gamit ang kanyang buong balikat. Tumutunog din ang kahoy na tila pilit na binabaluktot. Ano yan? Bulong ko sa sarili ko. Halos mapatalon ako sa higaan nang sumabay ang mga manok sa likod. Yung kaninang maingay sila ngayon ay parang nagwawala na sila. Tilaok sila ng tilaok na parang may kung anong nilalang na nakatayo sa gitna ng kulungan nila. Halo-halong ingay na ang tilaok ng manok, ang static ng radyo sa labas at yung kalampag sa dingding. At biglang boom! Isang malakas na bayo sa dingding at parang may sumusuntok o sumisipa ng napakalakas mula sa kabila. Halos matanggal ang isang piraso ng tabla. Nanigas ako sa higaan at nakatitig lamang ako sa dingding at hinihintay kung may lumabas na kamay o muka mula sa mga siwang ng kahoy. Pagkatapos ng malakas na bayong yon ay biglang tumigil ang lahat. Tumigil ang tilaok ng manok, nawala ang static ng radyo at naging sobrang tahimik na sa buong paligid. Akala ko ay tapos na. Akala ko ay iniwan na kami. Pero ilang segundo lamang ang lumipas ay halos mabingi ako sa tunog ng bigla kong narinig. Sabay-sabay na inurong ang lahat ng mga upuan sa kamilang room. Yung kantin na ginagawa namin ay puno yun ng mga nakatambak na armchair. Ramdam ko ang panginginig ng semento sa ilalim ng higaan namin. Hindi lang yun basta isang upuan na natabig, tunog yun ng dose-dosenang upuan na sabay-sabay na kinakaladkad sa sahig ng mabilisan. Para silang nagmamarcha o nag-aayos para sa isang misa ng mga patay. Sa sobrang takot ko ay hindi ko na kinaya. Inabot ko ang cellphone ko sa tabi ng upuan ko. Mabilis kong sinuot ang earphones at binuksan ko ang volume ng todo. Mas gusto ko nang makinig na lamang ng ganyan kesa sa mga upuang nagagalawang sa kabilang kwarto. Ipinikit ko ang mga mata ko ng mariin. Nagdadasal ako ng kahit na anong alam kong dasal. Pero putol-putol ang nasa isipan ko dahil sa kaba. Ramdam ko ang pawis na malagkit sa buong katawan ko kahit na maginawang gabi. Pinilit ko na lamang isipin na umaga na bukas ay aalis na ako sa lugar na ito. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog sa gitna ng ganong kaguluhan. Siguro ay dahil sa sobrang pagod ng utak ko sa takot. Kusa na lamang bumigay ang katawan ko. Pero hanggang sa huling sandali bago ako mawala ng malay, narinig ko pa rin ang mahinang katok sa ilalim ng higaan ko na parang may nagpapaalala sa akin na hindi kami nag-iisa sa loob ng silid na yon. Samantala, sikat na ang araw nang magising ako. Pero yun yung tipong gising na ganado ka. Masakit ang buong katawan ko at parang binubugbog ako sa puyat at tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Ang mga unang bumungad sa akin ay ang liwanag na tumatagos sa mga bintana ng classroom. At doon ko nakita ang mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Parang walang nangyayaring kababalaghan. Kagabi, tumingin ako sa tabi. Si Joko yon, nag-uunat habang humihikab ng malakas. Parang wala siyang kalam-alam na halos himatayin na ako sa takot habang siya ay humihilik lamang sa tabi ko. Zaldi pre, gising na. Grabe, sarap ng tulog ko. Parang ang bigat ng pakiramdam ko pero ang himbing. Sabi ni Joko habang kinakamot ang tiyan niya. Hindi ako makapagsalita, Papa Dudut.
Umupo lamang ako sa gilid ng folding bed, hawak-hawak pa rin ang cellphone ko na low battery na noon. Tinignan ko ang mga braso ko. Naninigas pa rin ako sa alaala ng kagabi. Bakit ganyan ang mukha mo? Parang nakakita ka ng multo. Biro ni Joko habang tumatawa. Ano? Na-overdose ka ba sa kwento ni Tatang Natoy? Huminga ako ng malalim at hinarap ko siya. Joko, hindi ako nagbibiro. Kagabi nung tulog ka na. Grabe ang mga nangyari dito. Hindi mo ba talaga narinig? Yung mga upuan sa kabila parang may nagpatawag ng assembly. Sabay-sabay silang inurong. Tumigil si Joko sa pag-aayos ng higaan niya at tinignan ako. Akala ko ay maniniwala na siya pero bigla siyang humagalpak ng tawa. Zeus, Zaldi pre, tinatakot ka lang ni Tatang Natoy. Baka nung nakatulog na ako, bumalik yon tapos ang trip lang sa labas. Alam mo naman yung matandang yon, palabiro. Anong nantitrip? Joko, nararamdaman ko. May humila sa patilya ko pre. Ang sakit, halos maingat ang ulo ko. Tapos yung dingding gumagalaw, yung dingding ng kahoy at parang may sumusuntok mula sa kabila. Paliwanag ko at medyo tumataas na ang boses ko out of frustration. Tumayo si Joko at tinapik ang balikat ko. Pre, baka naman nananaginip ka lang. O kaya naman ay napaparanoid ka na sa lamig ng gabi. Alam mo naman dito sa school may mga kahoy na nag-i-expand yan kapag lumalamig kaya lumalagatik. At yung mga manok, naku ganyan lang talaga, yung mga yun. Baka may pusang dumaan. Lumabas kami sa room para maghilamos at magsimula ng trabaho. Paglabas namin, tinignan ko kaagad yung mga armchairs sa labas. Nakaayos naman na sila pero yung radyo na iniwan ko ay nakatirik pa rin doon sa lamesa. Pinuntahan ko yung kabilang room, yung ginagawang kantin. Tingnan mo to Joko. Turo ko sa mga upuan sa loob. Parang mas maayos kesa nung iniwan natin kahapon. Di mas mabuti, sagot ni Joko habang binubuksan ang sako ng semento. O tama na yung kwentong katatakutan. Marami pa tayong gagawin. Yung pader ng klinik, kailangan na nating matapos ang palitada niyan ngayong araw. Buong umaga hindi makaalis sa isipan ko ang mga nangyari. Habang nakayuko ako ng todo at naghahalo ako ng buhangin at semento. Pasulyap-sulyap ako sa mga madidilim na sulok ng klinik. Kahit tirik ang araw ay parang may kung anong lamig pa rin akong nararamdaman sa bato ko. Si Joko naman ay panay ang kanta. Panay ang biro sa mga dumadaang teacher. Parang baliwala lang sa kanya ang lahat. Zaldi, huwag ka nang masyadong mag-isip, sabi ni Joko ng lunch break habang kumakain kami ng sardinas. Isipin mo na lang yung sweldo natin pagkatapos. Malaki-laki rin to pre. Pandagdag sa pampagawa mo ng bahay nyo. Napaisip ako. Tama naman siya. Kailangan ko ng pera. Pero sapat nga ba ang pera para ipalit sa katahimikan ng isipan ko? Dahil sa ayaw maniwala ni Joko ay pinilit ko na lamang ang sarili ko na manahimik. Inisip ko na lamang na sige baka nga guni-guni ko lamang yon. Pero habang tinitingnan ko ang dulo ng hallway na madilim, kahit ang haling tapat, alam ko sa sarili ko na hindi yon panaginip. May kung anong nagmamasid sa amin at sa tingin ko ay hindi sila natutuwa na nandito kami. Sige Joko, sabi mo sabi ko na lamang. Pero sa loob-loob ko ay naghahanda na ako. Alam ko na kapag lumubog na naman ang araw ay babalik ang mga yon. At sa pagkakataong ito ay sana lang ay magising na rin ang kasama ko para malaman niya ang katotohanan. Dumating ang gabi Papadudot, ito na yung huling gabi namin bago pumasok ang mga regular na araw ng trabaho. Buong araw kong balisa habang si Joko naman ay kampante pa rin. Pero may napansin akong kakaiba noong papalubog na ang araw. Si Tatang Natoy na dapat sana ay kasama naming magiinuman ay biglang nag-iba ang kilos. O Tatang,
Shot muna tayo. Aya ni Joko habang nilalabas yung natitirang alak. Umiling si Tatang Natoy. Nakita ko yung mukha niya at medyo nanginginig habang hinihigpitan ang grip sa flashlight niya. Hindi muna iho. Maaga akong uuwi ngayon. May kailangan akong asikasuhin sa kabilang bayan. Kayo, payong matanda lang ha. Pumasok na kayo ng maaga sa loob at huwag na kayong lalabas. Kahit na ano ang marinig nyo. Hindi na nagtanong si Joko pero ako ay lalong kinabahan. Bakit biglang nagmamadali si Tatang? Bakit parang ayaw niyang abutan ng dilim doon sa pwesto namin? Dahil wala si Tatang, nawalan din ng gana si Joko. Maaga kaming pumasok sa barracks dahil sa pagod at puyat noong nakaraang gabi. Mabilis akong dinalaw ng antok. Bahala na, sabi ko sa sarili ko habang nagtatalokbong ng kumot. Lumalalim ang gabi at hindi ko alam kung anong oras na noon. Basta ang alam ko lang ay napakabigat ng hangin sa loob ng room. Para bang may nakadagan sa dibdib ko. Biglang nagising ang diwa ko noong marinig ko ang isang boses na hindi ko makakalimutan. Pre, gising pre, Zaldi. Boses ni Joko yon pero hindi ito yung boses niya na masigla at mapagbiro. Yung boses niya ay nanginginig at yung parang pigil na pigil ang iyak o pagsigaw dahil sa sobrang takot. Ramdam ko ang mga kamay niya na niyuyugyug ang balikat ko ng buong lakas. Zaldi gising! Zaldi gising na! Sa totoo lang ay gising na ako noong unang tawag pa lamang niya. Pero dahil sa sobrang takot ko mula ng nakaraang gabi ay nagkunwari akong tulog. Pinatigas ko ang katawan ko at pilit kong pinapakalma ang paghinga ko. Ayaw kong idilat ang mata ko dahil baka may makita akong nakatayo sa paanan ng higaan namin. Pre, gumagalaw yung dingding. Yung mga upuan sa kabila naguurong na naman. Zaldi gising! Doon ko na rin narinig papadudot ang kalampag. Isang malakas na bayo sa dingding na kahoy na nasa tapat mismo ng ulo namin. Para bang may dambuhalang gustong pumasok sa loob ng kwarto namin. Kasunod nito, narinig ko yung tunog ng kinakatakutan ko. Yung sabay-sabay na paglalakad o pagkakaladkad ng mga armchairs sa kabilang room. Napakalakas at parang nasa loob mismo sila ng room namin. Naramdaman kong humiga si Joko at sumiksik ng husto sa akin. Yung dating matapang na si Joko ngayon ay halos pinitinang pumasok sa loob ng kumot ko. Nanginginig na ang buong katawan niya at ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso niya na tumatama sa likod ko. Zaldi, totoo nga. Totoo nga yung sinasabi mo. Bulong niya na halos hindi na marinig dahil sa panginginig ng boses niya. May anino doon sa bintana pre. Nakita ko bago kita gisingin. Isang maitim na figura na walang muka nakatitig sa atin. Nanatili kaming ganon, papadudot. Dalawang lalaking nasa sapat naggulang pero nagtatago sa ilalim ng isang manipis na kumot. Naririnig namin ang lahat. Ang pagbukas at pagsarado ng mga pintuan ng klinik na dapat ay nakalak. Ang tunog ng mga yabag na mabibigat na naglalakad sa hallway. At ang pinakamatindi, yung parang may bumubulong sa labas mismo ng pinto namin. Isang boses na hindi maintindihan pero alam mong hindi galing sa taong buhay. Huwag kang titingin, Joko. Huwag kang titingin. Bulong ko sa kanya kahit ako mismo ay hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung gaano tumagal yung ingay. Basta huling naalala ko bago ako tuluyang makatulog dahil sa mental exhaustion ay yung paghinto ng lahat ng tunog noong magsimulang mag-orange ang langit sa labas. Tumigil ang dingding sa paggalaw, papadudot, at ang mga upuan ay biglang nanahimik na parang wala lang. Samantala papadudot, pagising namin noong Lunes ng umaga ay wala na kaming balak magtrabaho ni Joko. Pero hindi kami pwedeng umalis na lamang basta nang hindi kinukuha ang mga gamit namin at hindi nagpapaalam ng maayos. Habang nag-aayos kami ng bagay, nakita namin si Tatang Natoy na nagwawalis sa may tapat ng kantin. Mukhang hindi rin siya nakatulog ng maayos.
Malalim ang mga mata niya at parang laging nakikiramdam sa paligid. "Tatang!" tawag ko sa kanya. Lumapit kami ni Joko. Si Joko ay hindi na makatingin ng diretso kay Tatang at parang hiyang-hiya sa sarili dahil noong una ay tawa lang siya ng tawa. "Tatang, hindi na po kami magpapatuloy," diretsahang sabi ni Joko. "Kagabi po ay nakita ko na. Narinig ko na po lahat. Hindi ko na po kaya." Binitawan ni Tatang Natoy ang walis tingting niya at huminga ng malalim. Tumingin siya sa amin tapos sa ginagawa naming klinik tapos sa malaking bakanteng espasyo sa likod nito. "Inaasahan ko na yan, mga iho. Akala ko nga nung unang gabi pa lang ay susuko na kayo." Naupo kami sa isang mahabang semento sa tabi ng hallway. "Tatang, ano ba talagang meron dito? Bakit po ganun? Bakit kailangang manakit? Bakit may mga humihila ng patilya at naguurong ng mga upuan?" Sunod-sunod na tanong ko. Bumuntong hininga na lamang si Tatang. "Alam nyo, itong eskwelahang ito, tinayo sa ibabaw ng maraming kasaysayan. Noong panahon ng Hapon, bago pa man magkaroon ng mga classroom dito, ito ay kuta ng mga sundalo. At yung pwesto kung nasaan ang klinik at kantin, dyan ang dati nilang infirmary o yung parang ospital din. Ibig sabihin, Tatang, marami talagang namatay dyan?" tanong pa ni Joko. "Hindi lang basta namatay ha, iho. Maraming pinahirapan dyan. Sabi ng mga matatanda rito, bago pa man sementohan ang mga floor niyan, marami nang nakabaon na kung ano-ano sa ilalim. Pero ang pinakamaling nagawa ninyo." Tumingin si Tatang sa malaking tuod ng puno sa likod ng klinik. Naalala ko bigla. Noong unang araw namin may isang napakalaking puno ng akasya na nakaharang sa dadaanan ng bagong drainage ng klinik. Inutusan kami ng foreman na putulin yon. Dahil kailangan sa trabaho ay kinuha namin ang chainsaw at pinagtulong-tulungan naming itumba ang matandang puno. Yung punong yun, turo ni Tatang Natoy ang nagsisilbing bahay nila. Simula nang pinutol ninyo yon ay wala nang matutuluyan ang mga nilalang na yon. Wala man lang kayong pasintabi. Kaya sa inyo sila nagpaparamdam. Nagagalit sila dahil binubuwag ninyo ang katahimikan nila para sa bago ninyong istruktura. Doon ako kinilabutan ng husto. Kaya pala yung dingding ay tila guguho at yung mga upuan ay laging inuurong. Parang pilit nilang ibinabalik ang ayos ng lugar sa dati nitong itsura. At yung klinik, dagdag ni Tatang, diyan dati ang lugar kung saan dinadala ang mga hindi na nakakaligtas. Kaya laging malamig dyan kahit ang haling tapat. May mga pasyente pa rin dyan na hanggang ngayon ay naghihintay ng gagamot sa kanila. Nagkatinginan kami ni Joko. Naalala ko yung mga lumang kama na itinatapo namin noong nakarang linggo. Baka ang akala namin ay basura lamang pero para sa mga nananahan doon ay gamit pa rin nila yon. Payo ko sa inyo, kung talagang alis na kayo ay mag-iwan kayo ng kaunting pagkain o kaya ay magdasal kayo. Bago kayo lumabas ng gate, humingi kayo ng paumanhin sa panggagambala sa kanila. Sabi ni Tatang habang muling kinukuha ang kanyang walis. Ako sana'y magpapaalala sa inyo na huwag niyong kakalimutan na magpasintabi. Alam nila na tagapaglinis nila ako dito at sanay na ako. Pero kayo, binabago ninyo ang mundo nila. Hindi nila yon basta-basta tatanggapin. Pagkatapos naming marinig yon, Papa Dudut, ay mabilis ang naging kilos namin ni Joko. Parang may kung anong kaba sa dibdib ko na nagsasabing kapag hindi kami nakaalis bago magtanghali ay baka may mangyari pang hindi maganda. Yung mga gamit namin, yung mga damit na maalikabok, yung mga basong ginamit sa inuman at yung folding bed, mabilis naming sinilid sa mga sako at bag. Hindi namin inisip kung maayos ba ang pagkakalipat, ang mahalaga ay mailabas namin ng lahat. "Pere, bilisan mo na, ayaw ko na talagang tumingin sa likod," bulong ni Joko habang pilit na sinasarado ang zipper ng luma niyang backpack. Bitbit ang aming mga bag ay dumaan muna kami sa forma namin na si Mang Karding at nakita namin siyang nagkakape
sa tapat ng pansamantalang opisina. O Zaldi, Joko, bakit bitbit nyo na ang mga gamit nyo? Lunes na Lunes. Trabaho na dapat. Takang tanong ni Mang Karding. Nagkatinginan kami ni Joko. Paano ko ba ipapaliwanag sa kanya na ang mga upuan sa kantin ay mas masipag pa sa aming mag-overtime sa gabi? Sir, pasensya na po talaga. Hindi na po namin kayang tapusin ang kontrata. May emergency po sa bahay sa probinsya at hindi rin po talaga kami hiyang dito sa lugar. Sagot ko na lamang at umiiwas sa tingin niya. Tumingin si Mang Karding sa amin. Tapos sa ginagawang klinik, mukhang nakuha niya kaagad ang ibig naming sabihin. Hindi na siya nagtanong pa ng marami. O sige, kung yan ang desisyon ninyo. Marami na rin namang naging helper dito na hindi tumagal ng 1 linggo. Akala ko lang talaga dahil malalakas ang loob ninyo, ay kayo na ang tatapos nito. Inabutan kami ni Mang Karding ng sahod namin para sa nagawang trabaho noong nakaraang linggo. Pagkahawak ko sa pera ay wala akong naramdamang tuwa. Ang tanging gusto ko lamang ay maramdaman ang gulong ng bus palayo sa eskwelahang ito. Habang naglalakad kami patungo sa main gate ay nadaanan naming muli ang ginagawang kantin. Tumigil ako sandali, Papa Dudut. Tinignan ko yung mga bintana, yung pader na palitadang palitada namin at yung madilim na pasilyo patungo sa klinik. Naalala ko yung hila sa patilya ko, yung kalampag sa dingding at yung tilaok ng mga manok na tila nagbababala. Parang naririnig ko pa rin ang static ng radyo kahit natirik na ang araw. Zaldi, tara na! Ano pang tinitingnan mo dyan? Tawag ni Joko na nasa labas na ng gate. Bago ako tuluyang lumabas ay sumulyap ako kay Tatang Natoy. Nakatayo siya sa malayo. Hawak ang kanyang walis at dahan-dahang tinaas ang kanyang kamay. Isang paalam na parang nagsasabing mabuti at nakinig kayo. Pagkasakay namin sa bus, parang doon lang bumalik ang normal na daloy ng dugo ko. Sumandal ako sa bintana at pinanood ang lumiliit na view ng eskwelahan hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin namin. Alam mo pre, panimula ni Joko habang nakatingin sa labas. Nung una akala ko talaga nagbibiro ka lang. Pero yung naramdaman ko kagabi, yung lamig na dumaan sa likod ko habang niyuyugyug kita, hindi ko makakalimutan yun. Mas gusto ko nang mag-construction sa ilalim ng init ng araw kaysa makasama yung mga yun sa dilim. Tumangon na lamang ako. Pag uwi ko sa amin ay ikinuwento ko lahat sa pamilya ko. Yung asawa ko ay halos ayaw na akong payagang mag-construction muli. Sabi ko sa kanila ay huwag silang mag-alala at hindi na ako babalik sa lugar na yon. Simula noon, Papa Dudut, kapag may naririnig akong nag-uurong ng upuan sa kung saan o kapag may nakikita akong lumang building na ginagawa, laging bumabalik ang kilabot sa pakiramdam ko. Hindi ko alam kung natapos ba ang kantin at klinik na yon. Minsan naiisip ko na baka hanggang ngayon ay may mga bagong helper na nagigising sa gabi dahil sa kalampag ng dingding at may mga manok pa ring nagtitilaukan sa takot kapag may mga anino na nagsisimula ng gumalaw. Pero para sa akin at kay Joko ay tapos na ang kwentong yon. May mga trabahong hindi lang pawis ang puhunan namin. Minsan pati ang kapayapaan ng iyong kaluluwa ay kailangan mong itaya. At para sa amin ay hindi yon sulit kahit gaano pa kalaki ang sahod. Isang mahalagang leksyon ang natutunan ko. May mga lugar ng nakaraan ay ayaw talagang bitawan ang kasalukuyan. Papa Dudut, ito lamang ang may share kong kwento sa inyo. Oo, maintindihan ko kung ilan sa mga listeners mo ang hindi maniniwala sa ganitong mga karanasan. Ang masasabi ko lang ay maswerte kayo kasi wala pa kayong nararanasang kababalaghan at katatakutan. Pero oras na maranasan nyo ito, tatatak na yan sa utak ninyo hanggat nabubuhay kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat po at isang magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Zaldi. Mga ka-online, mga ka-istorya, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ang kwento po na binahagi sa atin ni Zaldi at ni Joko ay hindi lamang po simpleng kwento ng katatakutan. Ito po ay sumasalamin at nag-iwan ng malalim na refleksyon tungkol sa respeto sa mga bagay na hindi natin nakikita o naiintindihan.
Ipinapaalala nito na bago tayo pumasok at bumuo sa isang lugar, mahalagang kilalanin muna ang kasaysayan nito, ang pagputol sa matandang puno at ang pagiba ng lumang istruktura. Nang walang pasintabi ay sumisimbolo sa kawalan ng galang sa nauna sa atin. Itinatampok dito na ang bawat lugar ay may kaluluwa at kwento, at ang pagyurak sa katahimikan nito ay madalas na nagbubunga ng hindi magandang reaksyon. Isa pang mahalagang aral sa kwento ay ang pagpapakumbaba sa harapan ng babala. Noong una ay pinili ni Joko na pagtawanan ng mga kwento ni Tatang Natoy at ang takot ni Zaldy dahil sa labis sa pagtitiwala sa sariling lohika at tapang. Gayunpaman, ang karanasang ito ay nagpapatunay na ang pagiging sarado ng isipan ay maaaring maglagay sa atin sa panganib. Ang pakikinig sa payo ng mga mas nakakatanda o mas nakakaalam sa lugar ay hindi tanda ng kaduwagan, kundi isang paraan ng pag-iingat, pagrespeto at kaayusan ng kapaligiran. Bukod dito ay binibigyan din ng kwento ang pagpapahalaga sa kapayapaan ng isipan higit sa material na bagay. Bagamat kailangan ni Zaldy ang malaking sahod mula sa kontrata, ay pinili nilang lisanin ang trabaho nang mapagtanto nilang hindi na ito ligtas para sa kanilang mental health at espiritual na kalagayan. Itinuturo nito na sa buhay may mga pagkakataong kailangan nating sumuko na o umatras kung ang kapalit ng ating pananatili ay ang ating kaligtasan at katinoan ng pag-iisip. Hindi lahat ng pera ay sulit na makuha kung ang kapalit naman ito ay ang takot na habang buhay mong dala-dala. Sa huli, ang kwento ay isang paalala ng limitasyon ng tao. Tayo ay pansamantalang naninirahan lamang sa mundong ito at may mga puwersa o enerhiya na mananatiling misteryoso para sa atin. Ang pagkilala sa katotohanang may mga bagay na hindi natin kontrolado ay nagtuturo sa atin ng mas maging maingat, mas maging mapagmasid at mas magpahalaga sa balanse ng nakaraan at kasalukuyan. Ang pag-alis ni Zaldy ay hindi pagkatalo kundi isang matalinong pagpili na iwanan ng mga bagay na para lamang sa mga anino ng nakaraan. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.